tinatawag natin Euro 5 standards, mas mayroon tayong sariling socket. Yung kanina, 550. Wala yung isa dyan ha. Ano yes pare? Tama. Ito yung Euro 5, which is stands for Euro 5. Ito yung ginagamit natin sa PSC, PCX 116, contact link version 3, ADB, basta yung sakop ng Euro 5 version. So sa Yamaha, ang ginagamit natin sa mga ganitong socket ay yung ating Yamaha 1. So connect lang din natin yan dito sa main cable ng Honda. Sir, maliwanag mo sa kanila na kada ibang motor, iba yung socket. Apo. Kada ibang brand po ng motor natin, meron tayo kanya-kanyang socket kasi hindi naman po yan pare-pareho ng saksakan o yung tinatawag na K-line. Mayroong sa Yamaha, kung mapapansin nyo, mayroon pang isang separated dito. So, ito po ay nagagamit sa ibang unit kasi yung ibang unit po, ay papansin ninyo. Yan. Pag sinaksak ko na po yan dito, magpa-power na yan. Hindi kagaya dun sa Honda na kailangan natin i-susik. So may power na kagad siya. Ngayon may ibang unit ng Yamaha na hindi siya magkakaroon ng power hanggang hindi mo ito ilalagay. So sa mga Aerox, so hindi na natin kailangan kasi nagkaroon na tayo ng power supply. So yan. So sara muna natin ito. So it's clear para sa inyo, no? Ulitin ko lang yung minention na kanina na merong motor na lalagyan mo na may power na ganito. Meron namang motor na wala siyang power. Kailangan mo pang switch yung ignition. So hindi pare-pareha. So ang kagandahan kasi ngayon, yung pag-troubleshoot, hindi na buting-ting kalikot kung ano-ano. Pag ito'y sinaksak mo, alam mo na agad kung sinaksak ang motor mo. So ngayon, kung wala ka nito, tiyak pupunta ka sa motor shop na mayroong ganito. Huwag kayong pupunta sa motor shop nang walang ganito at kakalimutin lang kasi po, ang motorsiklo na ganito na F5 is may tinatawag tayong utak. Yung utak niya po, ito po yung bumabasa. Kung baka pa sa doktor, ito yung aparato na kinakabit sa katawan ng tao. So ngayon, kung pupunta kayo sa motorcycle na shop na walang ganito, bubuksan na nga, wala kayong makikita ron. Kasi electronic parts na po lahat. Kaya hiniwalay ko yung may card at saka yung electronic. Then mamaya sa card naman tayo after this. Proceed po tayo dito, pansinin po ninyo, kagaya ng sinabi ko kanina, nagkaroon na kagad siya ng power. So, isara natin para hindi tayo masyadong So, same din po yung makikita ninyo riyan sa Yamaha at saka sa Honda, meron din tayong diagnostic, test function, and information. So, doon lang tayo sa diagnostic. So, magkaiba ang proseso ng diagnostic ng Honda at saka ng Yamaha. Dito kasi sa Yamaha, may proseso ng tinatawag natin on and off ng susi. Ano ba? Doon po kasi sa Honda, pagka-on natin ng susi, tuloy-tuloy na lang tayo pumuntin doon. Sa Yamaha po, iba. No? So, paano tayo sa diagnostic? So, naituro ko naman kanina kung ano yung mga yan. So, doon tayo sa diagnostic, pasok tayo sa OK. So, papasok ulit tayo dun sa K-line kasi yung unit natin ay Aerox ay K-line protocol pa rin. So, pasok tayo sa K-line. Hahanapin naman ngayon natin si Aerox. Pagbaba nyo dyan, wala kayong makikita ng Aerox dyan. E, paano yun? Wala namang Aerox, paano tayo magdadiagnose? Kung hindi nyo nakita yung pangalan ng motor nyo dito sa unit na to, pasok lang kayo dun sa standard. Dahil tayo dun sa Yamaha. Yamaha number 38. Click OK. Standard. Number 1. So pasok tayo sa standard. Tapos meron tayong, pag napasok na natin yung standard version o yung mismong pangalan ng motor natin na kung ano man yung Yamaha na dinadiagnose yung i-scan ninyo, meron tayong dito na view parameter, analysis, at saka special function. Doon sa view parameter, kagaya lang din yung kanina, yun yung tinatawag natin live data. Dito tayo nagmo-monitor ng TPS, ng ignition timing, ng battery voltage, ng engine coolant temperature, and etc. Doon naman po sa analysis, doon naman po natin makikita
yung bawat isang peraso ng sensors na nagpa-function. At dito rin tayo papasok sa analysis kapag mag-view tayo ng DTC o detected trouble code at saka doon din tayo papasok sa pag-i-erase ng trouble code. Meron pa tayo isang function dun sa Yamaha, which is ito ay hindi sa lahat ng Yamaha ay gumagana. Pero pwede namang subukan. Kapag hindi gumana, ibig sabihin hindi siya capable dun sa unit na yon para function yung tinatawag natin, special function. Ano ba yung special function? Diyan po tayo nag-a-adjust ng oxygen. Para sa, ano lang yan, sa ibang unit ng Yamaha. Hindi po lahat ng Yamaha ay kaya dun sa tinatawag natin special function. Pero, ihiwalay na muna natin yun, o alisin na muna natin yun. Doon na muna tayo sa viewing ng parameters at saka doon sa ating analysis. No? Ito pong unit na to, nilagyan ko na talaga ito ng error or preparation na makita nyo na doon kasi kanina wala tayong nabasang error. No? Tapos ito ay meron din itong erasure 1 doon sa ISC. So, susubukan din natin i-reset yung ISC ng errors. Kasi ito ay mayroong ISC or idle speed controller. Isa po yan sa function ng 1.1.8 version na dati ay wala. Kaya nag-iiyakan yung mga bashers noon, eh bakit ako bibili niyan? Eh wala namang ISC reset. Which is nung araw naman, nung nag-uumpisa kami sa Abitec Philippines, tinuturo naman namin yung tinatawag na manual calibration ng ISC. So marami pa rin hanggang sa ngayon, hindi pa rin nauubos yung tinatawag namin cestogam. So hanggang sa panahon natin ngayon, naglalagay pa rin sila ng kalso doon sa IC. Bakit? Para hindi bumalik o hindi sumagat yung calibration. Yun ang nagiging remedyo. Pero hindi po yun ang proper, hindi yun ang standard. Meron din nagtatanggal ng spring, kaya nilagay yan dyan, nakakalibrate ng tama yan, kasama yan doon sa function ng system ng unit. So, kaya yung locography noon, kahit wala siyang ISC reset, nagtuturo kami ng manual calibration. So which is medyo matagal din ang proseso, kailangan natin magbaklas ng throttle body para lang maipakita natin yung reset. Pero dito sa scanner, which ito naman yung main purpose ng pagpunta ko na dito is para itakin sa inyo kung paano gamitin o paano nagpa-function itong scanner natin. Ipapakita ko sa inyo dito kung paano mag-reset ng ISC. So doon muna tayo sa viewing ng parameter. So makikita nyo yan, initial start connection, ignition switch off, press OK, after ignition switch on to continue. So pag pinress natin yung OK, mag-i-scan na yan, tapos isususin natin yung ignition switch. Saka pa lang tayo makakapasok. Ulit. So view parameter, click OK. Tapos makikita nyo yung instruction, click OK. Pag nagko-connecting na siya, yung makikita nyo yung bar na yun, gumagalaw, susi. So nakapasok na kayo sa viewing ng parameter. Unlike sa Honda, pagkasusi mo, dire-diretso ka na napipindot viewing ng parameter view ng DTC. So continuous lang siya. Sa Yamaha, may proseso. O isa pa to sa mga pansin ninyo. Pag ang Yamaha, sinaksakan nyo ng scanner, lilitaw yung temperature, lilitaw yung check engine, gagana yung BBA, nag-blink siya. Bakit? Kasi connected tayo dun sa kanyang K-line. Sa Honda, hindi ganito proseso. Walang mababago doon. Pero sa Yamaha, pansin nyo nakalitaw. Nakailaw yung tawag dito, overheat indicator, check engine, tsaka yung BBA or yung variable valve actuator. So, nandun na tayo, nakapasok na tayo dun sa parameter or yung tinatawag nating live data. So, same lang din naman yan. Ayun, may nakalagay din na intake air pressure, 0, 0, throttle position, 0, 0 din, which is pag ginalaw natin yan, same pa rin naman dun sa kabila, mag-re-reading pa rin yan. So, number fault detection, ito yung isa sa gusto kong i-highlight. Kasi pag nasa viewing kayo ng parameter, minsan makikita nyo na dun sa number of fault detection, may bilang na kagad siya, minsan naman wala. Ano po? Tapos dun sa tinatawag na fault code,
meron na rin kagad minsan siyang nakalagay doon, minsan naman wala. So depende rin sa unit na dinadiagnose ninyo. Pero kahit wala yan, hindi ibig sabihin wala talaga yung error. No? Papasok tayo mamaya dun sa tinatawag nating analysis. So ano po ba yun? Injection, ignition timing, ISC, ISC 62.0%, oxygen trim 8.0 kasi hindi siya umaandar. Magbabago yan kapag ka umandar. So yung mga value po niya, itinuturo po namin sa exclusive training and seminars ng Apitech Philippines. Ano po, pinapakita ko lang po sa inyo kung paano nagpa-function at kung paano po tayo nagda-diagnose ng FI motorcycle. So back po tayo, adjust po tayo ng isa, so wala na, end tayo dun sa oxygen fuel trim. So back tayo, kasi meron na tayo dito viewing ng parameter. So para makita ninyo, yung tinatawag nating live data, start natin yung motor. So makikita nyo, magpapago lahat ng parameter ayon doon sa standardization na kinocompute o kinakalculate ng ating ECU. As much as walang sira yung ating mga sensory actuators, wala siyang magiging problema. Ang isang magiging problema natin dito kapag hindi kayo magpapalit ng fuel filter. And at the same time, kung marunong na yung throttle body. Hindi na nakakapag function ng maganda o hindi na nakakapasok ng maganda yung pressure ng hangin at saka yung temperature ng hangin na pumapasok doon sa kanyang combustion chamber. So, nakita natin yan. Ayan na yung kanyang monitoring o yung kanyang tinatawag na viewing ng parameter. Ang kaibahan sa Honda at saka sa Yamaha, ito walang monitoring. Pero same function lang din naman yun, pinalaki lang. Tapos, inilagay lang dun sa monitoring yung importante. Pero dito kasi, nandyan naman din sa lahat dun sa tinatawag natin parameter reading o yung tinatawag natin live data. So back tayo na natin. Back tayo. So pasok tayo dun sa analysis. May analysis, dun tayo magbabasa ng bawat isang sensor na gumagana at hindi. Dun tayo makakapag-testing. No? Pasok tayo sa analysis. Click OK. Same ulit yung proseso niya, click OK ulit. Habang connecting, susi. So, magko-connect yan dun sa analysis natin. So, nandun na tayo sa analysis, nakapasok na tayo. May mababasa kayo na 15.8. Standard naman yan 15 to 17.5. Kasi sa M3 kasi, ang pinakamagandang reading ko, pag pumasok ako sa analysis ng M3, ang reading ko dyan, kapag nag-adjust ako, nag-calibrate ako ng TPS, is 17 kagad dyan. At dun sa voltage ko sa viewing ng parameter is 0.68 volts. Naka? Sa M3. Pero dito sa Aerox natin is 15.8, which is pasok dun sa tinatawag natin standard. Yan yung intensity niya eh. So 15 to 17.5. Next tayo. Intake pressure. So, dahil hindi naman umaandar, so ignore na muna natin yan. Next. Dito pala, isa pa. Hindi ka pwede magtuloy-tuloy ng pindot. So kada isang pindot mo, i-analyze ng ECU kung ano yung kasunod. So nandun ngayon is kulang temperature. No? Next natin is SP pulse. Ito yung sa spark plug natin sa ignition. Bato ng, yung pagbato ng spark ng battery voltage 12.1. Actually, yung unit ko, yung Aerox ko, sad to say, nagpapapalit na siya ng battery. Kasi 12.1 na lang yung reading niya. Eh 12 pa naman, hindi ba standard naman ng battery 12 volts? Eh kaso nga ECGen to. Pag pumiga ako dyan ng starting procedure, babagsak yan. So ito ngayon ay prone sa tinatawag nating error 12. No? So yung tinakil natin kanina. Sige po. Pag nag-12 na sir, kailangan na talaga palitan. Yes sir. Unang-una po, kung nag-error 12, pag hindi naman sira yung sensor, battery lang po talaga ang papalitan natin. Ngayon, pinaka-worst scenario na mararanasan natin sa mga error 12 is kung na-damage ang loob ng ECU. Pero yung battery, volts mo ay 12. Yan nga, 12. Basta hindi po siya bumabagsak ng 8
kung hindi siya bumabagsak ng 9, pag starting mo is pumalo lang siya, bumagsak lang siya ng 11, 10, okay pa po yun. Kasi kaya pa niyang maikutin yung tinatawag natin ng CJ. Good pressure din siya. So, okay. Mamaya natin tuloy ng konti. Upo muna yung mga FI at